Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating muli sa ating tahanan ng mga kwentong nagpapakita ng iba't ibang mukha ng pag-ibig at buhay. May mga pagkakataong ang pag-ibig ay hindi lang sapat upang buuin ang isang pamilya. Minsan, kailangan nating harapin ang nakaraan, tanggapin ang pighati at maglakbay sa dilim upang muling matagpuan ang liwanag at saysay ng pagmamahal. Handa na ba kayo para sa isang kwentong susubok sa inyong mga puso at magpapakita kung paano maaaring muling bumangon ang isang pamilya mula sa abo ng kalungkutan? Tara na, simulan na natin. Bumagsak ang pinto ng mansyon ng Hiraya nang may malakas na kalabog, sapat para payanigin ang katahimikan ng buong bahay. Si Aling Nena, ang pinakabagong yaya, ay nagtatakbo palabas ng malawak na tarangkahan, halos matalisod sa sarili niyang mga paa. Ang puting uniforme niya ay may bahid ng tinta at ang buhok niya ay gusot na tila sinalanta ng bagyo. Hindi na niya inalintana ang sarili o ang matataas na takong na halos bumitiw na sa kanyang mga sapatos. Ang tanging nasa isip niya ay makalabas sa mansyong yon, ang mansyon ng pighati, tulad ng tawag niya rito sa sarili. Sa likod ng malalaking kurtina ng sala, nakasilip ang 4 na paslit na may magkakatulad na mukha. Si Amihan, ang pinakamatanda, ay nakangisi, habang si Luntian ay pilit na pinipigil ang tawa. Si Sinag, na parating tahimik, ay ngumiti ng tipid, samantalang si Alon, ang pinakamalikot, ay pumalakpak pa. "Mission accomplished, sisters!" Bulong ni Amihan, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang boses na tanging ang pinakamatalas lang na pandinig ang makaririnig. 3 taon na. 3 taon na nilang ginagawa ito. Lahat ng yaya ay umalis at ang bawat pag-alis ay tila isang maliit na tagumpay para sa kanila. Isang panalo para sa alaala ng kanilang nanay Ligaya. Samantala, sa kabila ng maingay na gabi, tahimik na bumubukas ang matayog na gate na pumasok ang isang itim na Mercedes-Benz, dahan-dahang gumulong sa sementadong driveway. Pagod na ipinarada ni Bato Silangan ang sasakyan sa garahe. Bumaba siya, bit-bit ang briefcase na tila mas mabigat pa sa kanyang kalooban. Kilala siya bilang isang henyo sa mundo ng negosyo, isang milyonaryo na may hawak sa ilang malalaking kumpanya. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, isang lalaki si Bato na nababalot ng kalungkutan. 3 taon na ang lumipas mula nang mawala ang kanyang asawa, si Ligaya, ngunit tila kahapon lang ang lahat. Ang mansyon ng Hiraya, na dating puno ng halakhak at pagmamahal, ay naging isang malamig na libingan ng mga alaala. Pagpasok niya sa malawak na foyer, sumalubong sa kanya ang isang tahimik na, ngunit hindi mapipigilang, pagkabagabag. "Sir Bato?" Bungad ni Manang Elsa, ang matandang mayordoma na tapat sa kanilang pamilya. Umalis na naman po si Aling Nena. Hindi na po kinaya ang mga bata. Tumangulang si Bato. Walang emosyong bumanaag sa mukha. Ngunit sa loob, may kirot na naman siyang naramdaman. Ilang beses na ba itong nangyari? Hindi na niya mabilang. Nasanay na siya. "Hayaan mo na, Manang Elsa," mahina niyang sagot, habang naglalakad patungo sa kanyang opisina. Ang pagtatago sa trabaho ang tanging paraan niya para makatakas sa tunay na gulo ng kanyang buhay. Ang 4 niyang anak, ang mga quadruplets, na tila binigyan ng misyon na paalisin ang sinumang mangahas na pumasok sa kanilang buhay. Malalim ang kanyang paghinga habang binubuksan ang pinto ng kanyang opisina. Malaki, moderno, at puno ng mga libro at dokumento. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang pinakapansin-pansin ay ang isang malaking frame ng larawan sa kanyang mesa. Ito ang larawan ni Ligaya, nakangiti, na tila hinihikayat siyang ngumiti rin. Ngunit paano? Paano siya ngingiti kung ang bawat sulok ng mansyon na ito ay nagpapaalala sa kanyang pagkawala?
Umupo si Bato sa kanyang swivel chair. Hinayaan ang katawan na lumubog sa malambot na unan. Pinakiramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon na dumadampi sa kanyang balat. Kinuha niya ang larawan ni Ligaya. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng buhay, ngayon ay tila malalim na balon ng kalungkutan. Ligaya. Bulong niya, na tila makikinig pa rin ang kanyang asawa. Paano na kami? Paano ko aalagaan ang ating mga anak? Bakit mo kami iniwan ng ganito? Ang bawat salita ay may dalang bigat, isang pasanin na pinipilit niyang dalhin ng mag-isa. Ang mga bata, alam niyang nasasaktan din ang mga ito. Ngunit paano niya sila aalagaan kung siya mismo ay hindi kayang pagalingin ang sarili niyang sugat? Ang pagtatago sa likod ng mga numero at transaksyon ang naging kuta niya. Isang kuta na pilit siyang inilalayo sa mga anak. Sa kabilang banda, sa isang sulok ng mansyon ng Hiraya na tila nabigyan ng sariling buhay, nagtipon ng 4 na bata. Nakaupo sila sa carpet, kumakain ng cookies na nakuha nila mula sa kusina at nagbubulungan. Sayang, hindi ko nakita ang pagtalilis niya. Wika ni Luntian habang kinagat ang kanyang cookie. Mabagal kasi siya, Lunti. Dapat tiningnan mo yung mukha niya. Pula na pula. Ani Amihan, natawa ng tawa. Ngumiti si Sinag. Ang galing ni Ate Alon. Ginawa niyang mukhang clown yung yaya. Si Alon, na nakaupo sa gitna, ay itinuro ang bahid ng tinta sa kanyang hintuturo. See? I told you guys. No one can replace nanay. Nagkatinginan sila. Ang nangiti sa kanilang mga labi ay dahan-dahang napalitan ng lungkot. Kahit gaano sila kasaya sa kanilang mga tagumpay, may malalim na kirot sa kanilang mga puso. Ang bawat pag-alis ng yaya ay isang patunay na hindi nila kailangan ng kapalit. Ngunit sa totoo, ang bawat yaya na umaalis ay nagpapatunay din ng kanilang matinding pangangailangan sa pagmamahal. Ngunit paano nila sasabihin sa kanilang ama na hindi lang yaya ang kailangan nila, kundi isang ama na naroon para sa kanila? Narinig ni Bato ang tunog ng notification mula sa kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakita ang isang mensahe mula sa kanyang personal assistant, si Gino. Sir Bato, I'm sorry to inform you that Aling Nena has resigned. She didn't even last 3 days. Napapikit si Bato. Huminga siya ng malalim, naghahanda na sa susunod na sasabihin ni Gino. But sir, I have one last file here. Hindi na po ito dumaan sa agency. Personal na po niya akong kinausap kahapon. Kasunod ng text ay isang larawan ng isang babae. Simple lang ang kanyang suot, walang kolorete ang muka, at may diretsong tingin sa kanyang mga mata. Tala liwanag. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa ibaba ng larawan. Tala, liwanag. Liwanag. Tiningnan ni Bato ang larawan. May halo ng pagdududa at pagod. Ngunit sa isang iglap, may kakaibang kislap na sumilay sa kanyang mga mata. Isang napakaliit na bahagi ng pag-asa na matagal nang nawala ay biglang kumawala mula sa kanyang puso. Ang babaeng ito, kaya kaya niya? O tulad lang ng iba, tatakbo rin siya at iiwan sila sa gitna ng kadiliman? Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng Hiraya. Mula sa labas, para itong isang palasyo na hinugot mula sa mga pahina ng fairy tale. Matatayog ang mga pader, elegante ang arkitektura, at napapaligiran ng malalagong puno. Ngunit habang tinititigan ko ang bakal na tarangkahan, hindi pagkamangha ang naramdaman ko. Kakaibang lamig ang gumapang sa aking batok. Hindi ito dahil sa hangin ng papalubog na hapon, kundi dahil sa aura ng lugar. Ang Hiraya ay nangangahulugang bunga ng pangarap o imahinasyon, pero sa tingin ko, ang bahay na ito ay matagal nang nakalimot managinip. Huminga ako ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang kabog ng aking dibdib. Ako si Tala Liwanag. Sanay na ako sa hirap. Sanay na ako sa bagyo. Isang mansyon lang ito,
at ilang batang pasaway. O yun ang sabi sa akin ng agency bago nila ako halos ipagtabuyan papunta rito. Ito na raw ang huling pagkakataon. Wala nang ibang tatanggap sa trabahong ito. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate at sumalubong sa akin ang isang matandang babae na may maamong mukha ngunit pagod na mga mata. Si Manang Elsa. Ikaw ba si Tala? Tanong niya. Parang hindi na siya umaasang tatagal ako ng 1 oras. Opo, Manang. Magandang hapon po. Sagot ko sabay abot ng aking kamay. Tinitigan niya lang ito saglit bago tinanggap ng mahina. Sumunod ka. Nasa opisina si Sir Bato at pakiusap lang iha. Habaan mo ang pasensya mo. Ang bahay na ito, hindi ito tulad ng ibang napasukan mo. Tahimik kaming naglakad papasok. Sa loob, lalong tumingkad ang lungkot ng bahay. Ang mga kasangkapan ay mamahalin, antigo, at makikintab, pero walang kahit anong palamuti na nagpapakita ng buhay. Walang mga vase ng sariwang bulaklak. Walang mga family pictures sa hallway, maliban sa isang malaking painting ng isang napakagandang babae sa may hagdanan. Si Ligaya ang yumaong asawa. Ang ganda ng kanyang namangiti sa painting ay tila nang uuyam sa katahimikan ng paligid. Kumatok si Manang Elsa sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Sir, nandito na po ang aplikante. Papasukin mo. Sagot ng isang boses na baritono, malalim at walang emosyon. Pagpasok ko nakita ko siya. Si Bato Silangan. Nakaupo siya sa likod ng isang malawak na mesa na tambak ng mga papeles. Hindi siya agad nag-angat ng tingin. Ang silid ay amoy kape at lumang papel. Ramdam ko ang bigat sa balikat niya kahit nakaupo lang siya. Maupo ka, utos niya, habang patuloy na pumipirma sa isang dokumento. Umupo ako ng tuwid. Ipinatong ang mga kamay sa aking kandungan. Hinintay ko siyang magsalita. Ilang sandali pa ang lumipas bago niya ibinaba ang pen at tumingin sa akin. Ang mga mata niya, parang dagat na payapa sa ibabaw, pero may bagyo sa ilalim. Puno ng pagdududa, puno ng pagod. Talaliwanag. Basa niya sa folder ko. Parang tinatantiya ang pangalan ko. Wala kang masyadong experience sa mayayamang pamilya. Karamihan sa naging amo mo, mga simpleng pamilya sa probinsya o kaya naman ay volunteer work sa orphanage. Alam mo ba kung ano ang pinapasok mo? Alam ko po ang trabaho ng isang tagapag-alaga. Sir? Sagot ko ng mahinahon, pero diretsahan. Ang magbigay ng kalinga, hindi lang basta magbantay. Napangisi siya ng mapakla. Kalinga, iyon ang sinabi ng huling 10 yaya. Ang huli, si Aling Nena. Tumakbo palabas na parang nakakita ng multo. Ang mga anak ko, hindi sila ordinaryong bata. They are difficult. Naiintindihan ko po, sabi ko. Tinititigan siya sa mata. Hindi ako nagpatinag sa babala niya. Pero ang hirap ng ugali ng bata ay laging may pinanggagalingan. Ang apoy ay hindi magliliyab kung walang gatong. Natigilan si Bato. Tila nagulat siya sa sagot ko. Sandaling nawala ang pagkabose niya at napalitan ng kuryosidad. Sumandal siya sa upuan at pinag-cross ang mga braso. Sige. Kung matapang ka tingnan natin, ipapakilala kita sa kanila. Tumayo siya at sumunod ako. Dinala niya ako sa playroom sa 2nd floor. Mula pa lang sa labas, rinig na ang kalabog at tawanan. Hindi tawang masaya, kundi tawang may halong kapilyuhan. Binuksan ni Bato ang pinto. Girls! Tumigil ang ingay. Sa gitna ng nagkalat na mga laruan, mga manika na walang ulo, mga Lego na nakakalat na parang tinik sa sahig, nakatayo ang 4 na batang babae. Ang quadruplets. Magkakamukha sila, pero iba-iba ang ekspresyon. Si Amihan, na nasa unahan, ay nakataas ang kilay, tila siya ang leader ng gang. Si Luntian ay may hawak na marker at may mantsa na ang damit. Si Sinag ay nakatago sa likod ni Amihan, sumisilip lang. At si Alon ay nakaupo sa isang sulok,
Hawak ang isang sirang robot at matalim ang tingin sa akin. Ito si Tala. Pakilala ni Bato. Boses niya'y walang kalaman-laman. Siya ang bagong magbabantay sa inyo. Walang sumagot. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan na tila sinusukat nila ang aking pasensya. Lumapit si Amihan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Aalis ka rin, sabi niya nang walang gatol. Lahat sila umaalis. Bakit ka pa nandito? Sa halip na mainis o matakot, lumuhod ako para magkapantay ang mga mata namin. Hindi ko siya nginitian ng pilit na ngiti ng isang yaya na nagpapagood shot. Tiningnan ko siya ng seryoso bilang isang tao sa kapwa-tao. Nandito ako dahil kailangan ko ng trabaho. Sagot ko ng totoo. At nandito ako dahil narinig kong magagaling kayong magpaalis ng tao. Gusto kong makita kung gaano kayo kagaling. Napakunot ang noo ni Amihan. Hindi yun ang sagot na inaasahan niya. Nasanay sila sa mga yayang nagpapakyut o natatakot. Sir Bato, tumayo ako at hinarap ang ama. Hayaan niyo muna akong mag-observe ngayong hapon. Huwag niyo muna akong iwan bilang official na yaya. Hayaan niyo lang akong maging anino sa loob ng kwartong ito. Mukhang naguluhan si Bato pero pumayag din. Bahala ka, good luck. At lumabas na siya, iniwan ako sa kulungan ng mga leon. Pero hindi mga leon ang nakita ko nang isara ang pinto. Umupo ako sa isang sulok, kumuha ng libro mula sa bag ko at nagkunwaring nagbabasa. Pero ang mga mata ko ay nakamasid. Nakita ko kung paano itulak ni Alon ang mga laruan, hindi para maglaro, kundi para manira. Nakita ko kung paano yakapin ni Sinag ang isang unan na parang yun na lang ang kakampi niya sa mundo. Nakita ko kung paano magbulungan sina Amihan at Luntian, nagpaplano ng sunod na gagawin, pero ang mga mata nila ay panay ang sulyap sa pinto. Tila may hinihintay na dumating, isang taong hinding-hindi na darating. Hindi ito kapilyuhan, ito ay galit, ito ay pangungulila. Ang bawat kalat, bawat sigaw, bawat pagtataboy sa mga yaya ay paraan nila ng pagsasabing, tingnan niyo kami, nasasaktan kami, bakit wala si nanay? Lumipas ang oras, sinubukan nila akong takutin. Binato nila ako ng unan, hindi ako umilag. Hinayaan ko lang tumama sa balikat ko at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Naglagay sila ng plastik na ipis sa paanan ko. Tinabig ko lang ito gamit ang paa nang hindi tumitingin. Nang dumating ang gabi, bumalik si Bato. Pagod na pagod ang hitsura niya. Inaasahang sasalubungin siya ng reklamo ko at resignation letter. So? Tanong nining niya. Habang nakatayo kami sa may pintuan ng playroom. Ang mga bata ay nasa loob pa, nagpapanggap na hindi nakikinig. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang mga bata, tapos ay tiningnan ko si Bato. Nakita ko ang parehong lungkot sa mga mata nila, ang parehong sugat na hindi naampat. Tinatanggap ko po ang trabaho, Sir Bato. Sabi ko ng buong tatag. Nanlaki ang mata ni Bato. Sigurado ka? Nakita mo naman ang ugali nila. Opo, sagot ko. Tumingin ako kay Amihan na nakasilip sa may pinto. Hindi po sila masamang bata, sir. Masyado lang maingay ang kanilang kalungkutan. At sanay ako sa ingay. Umaliwalas ng kaunti ang mukha ni Bato. Tila nabawasan ng 1 kilo ang bigat na pasan niya. Kung ganoon, welcome to mansyon ng Hiraya, Tala. Tumalikod si Bato para umalis. Naiwan akong nakatayo sa may pinto. Tumingin ako muli sa mga bata. Nakatingin silang lahat sa akin. Wala nang nangisi sa mukha ni Amihan. Galit ang nasa mga mata niya. Ang galit ng isang batang natatakot na baka may manatili na talaga at palitan ng pwesto ng ina niya. Hawak ni Amihan ang isang lumang manyika. Punit na ang damit at gusot na ang buhok. Napansin ko ang higpit ng hawak niya rito. Halos mamuti ang kanyang mga buko sa daliri.
Iyon ang sandata niya. Iyon ang kalasag niya. Hindi ka magtatagal, bulong ni Amihan. Pero sa pagkakataong ito, narinig ko ang panginginig sa boses niya. Ngumiti ako ng tipid, isang ngiting nagsasabing, hihintayin ko kayo. Sinara ko ang pinto, pero alam kong nagsisimula pa lang ang totoong laban. Hindi laban para sa trabaho, kundi laban para hilumin ang puso ng mga prinsesang ito. At marahil, pati na rin ang puso ng haring nakalimot ng magmahal. Kinabukasan maaga akong nagising. Ang mansyon ng Hiraya ay tila ibang-iba sa umaga. Hindi na ito kasing lamig, kagaya ng gabi. May sinag ng araw na sumisilip sa malalaking bintana. Ngunit ang katahimikan ay nanatili pa rin. Isang katahimikan na tila naghihintay ng kaganapan. Naghanda ako ng simpleng almusal para sa mga bata bago pa man sila magising. Habang si Manang Elsa naman ay naghahanda para kay Sir Bato. Pagkababa ko sa sala, sumalubong sa akin ang isang tanawin na sadyang nakakapagod tingnan. Ang playroom, na nasa tabi lang ng sala, ay parang sinalanta ng bagyo. Nakakalat ang mga laruan, may mga piraso ng papel na may marka ng Crayola, at ang mga unan ay nakakalat sa sahig. Ito siguro ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang pagsubok. Hindi ako nagsalita. Hindi ako nagalit. Sa halip, kumuha ako ng isang malaking basurahan at isang walis. Dahan-dahan kong inayos ang mga laruan. Pinaghihiwalay ang mga sirang gamit sa mga pwede pang ayusin. Habang nagliligpit ako, hindi ko maiwasang mapansin ang ilang gamit na tila hindi na laruan. Isang lumang hairbrush na may pangalan ni Ligaya. Isang basag na salamin sa makeup kit na maliit pa siguro, si Ligaya nang gamitin. At isang picture frame na may lumang larawan nila Sir Bato at Ligaya, nakangiti. Bago pa man dumating ang mga bata. Ingat na ingat kong itinabi ang mga ito. Hindi ito basta kalat lang. Ito ang mga alaala na pilit nilang itinatago sa ilalim ng gulo. Maya-maya pa, bumaba na ang 4 na bata. Nakita nila ako, tahimik na nagliligpit. Inasahan siguro nilang sisigaw ako, magrereklamo, o tatakbo palabas tulad ng iba. Ngunit hindi. Nagpatuloy lang ako. Anong ginagawa mo? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay may halong pagdududa at pagkamangha. Naglilinis. Simple kong sagot, nang hindi nag-aangat ng tingin. Hindi tayo makakapaglaro ng maayos kung ganito kagulo, di ba? Walang sumagot sa kanila. Umupo lang sila sa isang sulok, pinapanood ako. Nakakaramdam ako ng tensyon, pero pinilit kong huwag pansinin. Pagkatapos kong magligpit, inayos ko ang isang estante at doon ko inilagay ang mga libro. Nang gabi na, pagkatapos ng hapunan na halos hindi na naman nila kinain, nagtipon kami sa sala. Dapat nasa playroom sila, pero dinala ko sila sa sala. Pinagkukuha ko ang lahat ng unan sa sofa, inilagay sa sahig, at ginawa kong parang malaking kutsyon. Anong gagawin natin? Tanong ni Luntian na tila nagtataka. Magkukwento ako, sabi ko, habang kumuha ng isang unan at inayos ito sa likod ko. Pero hindi ito ordinaryong kwento. Ito ay kwento ng mga prinsesa ng panaghoy. Nagkatinginan ng mga bata. Hindi sila sanay sa ganitong setting. Karamihan sa mga yaya ay nagbabasa lang ng libro. Nakatira sa isang malayong kaharian, 4 na prinsesa ang masaya at nagmamahalan. Si Prinsesa Amihan, ang matalino at mapagmasid. Si Prinsesa Luntian, ang masigla at mapagmahal. Si Prinsesa Sinag, ang tahimik ngunit may malalim na kaisipan. At si Prinsesa Alon, ang matapang at hindi takatakot sumuong sa hamon. Habang nagkukwento ako, nakikita ko ang pagbabago sa mga mata nila. Mula sa pagiging mapagmatyag, unti-unti silang naakit. Ang kwento ay tungkol sa kanilang ina, ang reyna, na nawala. At kung paano, sa kabila ng kanilang kalungkutan, kailangan nilang matutong maging matatag at protektahan ang kanilang kaharian, ang kanilang pamilya.
Isang gabi, napanaginipan ni Prinsesa Luntian ang isang masamang mangkukulam. Umiyak siya ng umiyak dahil sa takot na baka mawala rin ang kanyang mga kapatid, tulad ng pagkawala ng kanyang mahal na reyna. Kinabukasan, ng gabing iyon, narinig ko ang mahinang iyak mula sa silid ng mga bata. Nagmamadali akong tumakbo. Nakita ko si Luntian, nanginginig sa takot, umiiyak ng tahimik sa kanyang kama. Ang tatlong kapatid niya ay tulog pa o nagpapanggap na tulog. Lumapit ako sa kanya dahan-dahan. Umupo ako sa gilid ng kama niya. Luntian, anong nangyari? Niyakap niya ang kanyang sarili. Nanaginip ako ng mangkukulam, Ate Tala. Kinuha niya si nanay. Tapos, kukunin niya rin daw ako. Hinawakan ko ang kamay niya, malamig at nanginginig. Hindi ko siya pinilit na maging matapang. Hinayaan ko lang siyang umiyak. Walang mangkukulam ang makakakuha sa iyo, Luntian, malambing kong sabi habang hinahaplos ang buhok niya. Dahil nandito ang mga kapatid mo at nandito ako, hindi ka nag-iisa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ilang sandali pa, huminahon siya. Sumiksik siya sa akin. Tila hinahanap ang init na matagal nang nawala. Naramdaman ko ang pagiging marupok niya, ang kanyang pagkabata na pilit itinatago sa likod ng pagiging matigas. Hindi ko namalayan, umiyak din ako ng tahimik. Nakita ko ang sarili ko sa kanya, isang batang nalilito sa mundong puno ng sakit. Kinabukasan, habang naghahanda ako ng almusal, nakaramdam ako ng pagmamasid. Sumilip ako sa kusina at nakita ko si Sir Bato. Nakatayo siya sa pasilyo, nakasandal sa pader at nakatingin sa akin. May baso ng kape sa kanyang kamay at ang mga mata niya ay nagtatago ng hindi ko maintindihan. Napakagatlabi ako. Alam kong narinig niya ang iyak ni Luntian kagabi. Malamang ay nakita niya rin kami. Hindi siya nagkomento, pero ang tingin niya sa akin ay iba na. Hindi na ito purong pagdududa, may halong pagkamangha at isang bahid ng kuryosidad. Ang kanyang mukha, na laging seryoso at walang emosyon, ay tila nabigyan ng kaunting liwanag. Hindi niya inamin na naroon siya at hindi ko rin siya inusisa. Pero naramdaman ko ang pagbabago. Mula noon, nakita ko siyang madalas sumisilip sa playroom. Minsan, makikita ko siyang nakatayo sa labas ng pintuan, nakikinig sa aking mga kwento. Hindi siya direktang nakikisali, pero ang pagiging naroroon niya ay sapat na. Isang maliit na hakbang, pero malaking pagbabago para sa isang ama na matagal nang nawala. Isang hapon, pagkatapos ng kanilang maliit na gulo sa playroom, natulog na ang mga bata. Si Amihan, na laging may matigas na puso, ay tila humihimbing na. Binuksan ko ang ilaw sa kanyang bedside table at aayusin sana ang kumot niya. Bigla akong napatigil. Sa ilalim ng kanyang unan, may nakaipit na isang papel. Kinuha ko ito ng dahan-dahan. Ito ay isang guhit. Hindi ito professional, kundi guhit ng isang bata. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Isang babae na may mga pakpak ng anghel, lumilipad pataas sa kalangitan. Sa ilalim, may 4 na maliliit na figura ng mga batang babae, nakatingala at umiiyak. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang simpleng guhit na yon ay sumisigaw ng sakit. Ang guhit na yon ay nagsasabi ng kanilang totoo. Ang kanilang nanay ligaya ay isang anghel na lumipad pataas. At sila, ang mga naiwan, ay patuloy na umiiyak, nagtatago sa likod ng kanilang kapilyuhan. Ito ang dahilan. Ito ang gatong. Tiningnan ko si Amihan, na mahimbing pa ring natutulog. Sa kanyang mukha, nakita ko ang vulnerability. Sa loob ng matigas niyang shell, isang batang paslit ang nangungulila, naghahanap ng yakap at pag-unawa. At alam ko, simula ngayon, mas magiging mahirap ang aking laban. Hindi lang ito basta pag-aalaga. Ito ay paghilom ng mga sugat na hindi pa naghihilom. Sa loob ng ilang araw, mula nang dumating si Tala,
May kakaibang kapayapaan ang unti-unting gumagapang sa mansyon ng Hiraya. Isang kapayapaang hindi ko akalaing posible. Naalala ko pa ang paniniguro niya. Hindi po sila masamang bata, sir. Masyado lang maingay ang kanilang kalungkutan. May punto siya. Pero ang pag-unawa sa isang bagay at ang makita itong magkatotoo ay dalawang magkaibang karanasan. Isang gabi, habang naglalakad ako pababa sa hagdan para sa hapunan, narinig ko ang mahihinang boses mula sa dining area. Hindi ang karaniwang ingay ng pag-aaway o pagtalikod sa pagkain. May kakaibang himig. Dahan-dahan akong sumilip. Nakita ko si Tala. Nakaupo sa tabi ng mga bata. Siya ang gumawa ng hapunan, hindi ang chef, na madalas ay biguna sa pagpapluto sa mga quadruplets. Si Alon, ang pinakamatigas sa lahat, ay dahan-dahang ngumunguya ng gulay. Nagulat ako. Hindi siya kailanman kumain ng gulay o halos anumang pagkain nang walang drama. Ngayon, tahimik siyang kumakain. Tumingin siya kay Tala na may tila pagtitiwala sa kanyang mga mata. Kinukwentuhan ni Tala ang mga bata tungkol sa isang prinsesa ng karagatan na mahilig sa mga gulay upang maging malakas. Gusto mo pa ba, Alon? Tanong ni Tala na may malambing na tinig. Tumango si Elon at nakita kong nagulat din ang kanyang mga kapatid. Hindi ito ang Alon na kilala namin. Ang Alon na lagi kong nakikita ay matigas, punong-puno ng paghihimagsik. Ngayon, may bakas ng lambing sa mukha niya. Hindi ko namalayan. May ngiti na pala sa aking labi. Mabilis ko itong pinawi nang makita kong nakita ako ni Manang Elsa. Sir ba to? Bungad niya. Kape po. Tumango ako. Salamat, Manang. Umupo ako sa aking pwesto sa dulo ng mesa. Nagulat ang mga bata na sanay silang hindi ako kasabay kumain maliban kung may mahalagang bisita. Good evening, Daddy. Sabay-sabay nilang bati na pinilit ni Tala. May bahid pa rin ang pagtutol sa kanilang boses, lalo na kay Amihan, pero naroon. Good evening, girls. Sagot ko. Pilit akong ngumiti. Isang kilos na hindi ko na yata nagawa ng matagal. Naramdaman ko ang presensya ni Tala sa tabi ko. Hindi bilang isang yaya lang, kundi bilang isang taong nagbibigay buhay sa hapagkainan. Hindi siya nagsalita, pero ang bawat kilos niya ay may pag-aalaga. Mula sa pag-aabot ng tubig hanggang sa pagpapayapa sa mga bata kapag nagpaplano na silang manggulo. Habang nagtatrabaho ako sa opisina ko gabi-gabi, hindi na ako kasing lungkot. Naririnig ko ang mahihinang tawanan ng giswa ng mga bata mula sa itaas na tila binubuhay muli ang mansyon. Naririnig ko ang boses ni Tala na nagbabasa ng kwento. Minsan, nakikita ko siyang naglalakad sa hallway, inaayos ang mga gamit o tahimik na inililigpit ang mga kalat. May kakaibang liwanag siyang dala. Ang mga mata niya, na tila laging may dalang lihim, ay nagsisimulang magbigay sa akin ng kuryosidad. Noong isang araw, nahuli ko ang aking sarili na nakatanaw sa kanya habang nililigpit niya ang mga halaman sa hardin. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang buhok at ang kanyang mga kamay na sanay sa pagtatrabaho ay dahan-dahang hinahaplos ang bawat dahon. May kakaiba siyang aura ng kapayapaan na tila nagbibigay ng buhay sa bawat bagay na kanyang hinawakan. Hindi ko namalayan. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Mabilis ko itong pinawi. Hindi. Hindi dapat. May ligaya na ako. May alaala na ako. Ngunit ang presensya ni Tala ay nagpaparamdam sa akin ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang posibilidad ng liwanag. Habang iniisip ko ang mga pagbabagong ito, tumunog ang telepono ko. Si Attorney Dela Cruz. Sir Bato, I just want to follow up on the merger proposal with Dela Torre Holdings. Diwa is quite eager to finalize the deal. Si Diwa de la Torre. Ang pangalan pa lang ay nagbibigay na sa akin ng pakiramdam ng uneasiness. Matagal ko nang kilala si Diwa. Siya ang karibal ko sa halos lahat ng negosyo. Matatalino siya at agresibo. Pero nitong huli,
tila may kakaibang pagtatangka siyang lumapit. Ang merger na ito ay isang malaking hakbang, isang deal na maaaring magpalaki ng aming imperyo, ngunit may bumabagabag sa akin. Naiintindihan ko, attorney. Sagot ko, pilit kong pinanatiling kalmado ang aking boses. I'll review the papers again. Just send me the final draft tomorrow. Understood, sir. May meeting din po kayo sa kanya next week. She specifically requested to meet you here sa mansion. She said she wants to get to know your family better before they fully commit. Napahawak ako sa aking noo. Pamilya? Ano naman ang kinalaman ng pamilya ko sa negosyo? I'm not sure, sir, but she insisted. Gusto raw po niyang makasigurado na nasa matatag na posisyon kayo bago sila pumirma sa isang multi-billion-dollar deal. May himig ng pagdududa sa boses ng abogado ko. Napakagatlabi ako. Alam kong may mas malalim na dahilan si Diwa. Hindi lang ito basta negosyo. Ang mga mata niya ay laging may ibang binabasa, may ibang hinahanap, pero hindi ko pa maibigay ang dahilan. Nang matapos ang tawag, tumayo ako at naglakad patungo sa malaking bintana. Mula doon, tanaw ko ang malawak na hardin. Nakita ko si Tala at ang mga bata. Nagsasayawan sila. Hindi ko maintindihan ang tugtog, pero nakita kong tumatawa si Sinag ng malakas. Si Amihan ay pilit na ginagaya ang mga galaw ni Tala, at si Luntian ay sumasayaw na tila walang bukas. Si Alo na naman, na laging nakasimangot, ay ngumingiti. Isang tunay na ngiti. Ang mga labi ni Tala ay nakangiti. At ang kanyang mga mata ay nagniningning. May hawak siyang mga dahon na ginawang korona, inilalagay sa ulo ng bawat isa sa kanila. Ang mansyon ng Hiraya ay parang nabuhayan. May liwanag, may buhay. Ngunit sa likod ng magandang tanawin, bumalik ang boses ni Attorney De La Cruz sa aking isip. She wants to get to know your family better. Ano ang ibig sabihin ni Diwa? Bakit ganoon? May kakaibang pakiramdam ng pangamba ang unti-unting kumakalat sa aking dibdib. Narinig ko ang mahihinang bulungan mula sa labas ng aking opisina. Hindi ko sana papansinin, pero narinig ko ang pangalan ni Diwa. Narinig mo ba, Manang Elsa? Yung si Miss De La Torre, yung bagong kadil ni Sir Bato. Bulong ng isang katulong sa iba. Oo naman, sagot ni Manang Elsa. Ang sabi-sabi, dati pa raw, may kakaibang pagtingin na yon kay Sir Bato. Nung buhay pa si Ma'am Ligaya, panay rin ang pagpunta rito. Di ko lang alam kung bakit. Talaga po? Di ba? Magkaibigan daw sila ni Ma'am Ligaya noon. Kaso, bigla na lang silang nawalan ng ugnayan. Ay naku, iha. Ang mga kaibigan, minsan, sila pa ang may tinatago. Nagulat ako. Nagkakilala si Diwa at Ligaya? At may kakaibang pagtingin si Diwa sa akin? Ang mga bulungan ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa aking utak. Ang pagdududa ay unti-unting nagiging isang pangamba. Hindi ito basta bulungan lang. Ito ay isang anino na nagsisimulang gumapang. Naging mas tahimik ang mga umaga sa mansyon ng Hiraya. Hindi na ako ginigising ng sigawan o ng pagtalbog ng mga laruan. Sa halip, ang mahihinang bulungan ng mga bata na naglalaro sa kanilang kwarto ang naririnig ko. O kung minsan ay ang tawa ni Luntian na tila musika sa bahay na ito. Ang mga quadruplets ay unti-unti nang nagtitiwala sa akin. Ang mga mata ni Amihan ay hindi na kasing talim tulad ng dati. At kahit si Alon ay hindi na gaanong nagbibigay ng matatalim na tingin. Nakakakain na sila ng gulay at higit sa lahat, nakikinig na sila sa aking mga kwento. Isang hapon, habang mainit ang sikat ng araw at nagpapahinga ang mga bata, pagkatapos ng lunch, kinuha ko sila para mamasyal sa malawak na hardin. Gusto kong makalanghap sila ng sariwang hangin at makita ang kagandahan ng kalikasan sa labas ng mga pader ng mansyon. Dito kami laging naglalaro ni nanay noon, wika ni Sinag, na laging tahimik habang nakaturo sa isang lumang swing na nakatali
sa isang malaking mangga. Oo nga, sabat ni Luntian. Tapos, gagawa kami ng bulaklak na korona kasi si nanay, siya ang aming reyna. Napangiti ako. Unti-unti silang nagbubukas, nagkukwento tungkol kay Ligaya. Hindi ko sila pinipilit, hinahayaan ko lang silang magkwento at ako naman ay nakikinig. Pero Ate Tala, malungkot na sabi ni Alon, hindi na niya kami ginagawa ng korona ngayon kasi nasa langit na siya. Niyakap ko si Alon at hinaplos ang kanyang buhok. Oo, Alon, nasa langit na si Nanay Ligaya. Pero alam niyo ba, bawat bulaklak na nakikita niyo, bawat dahon na gumagalaw sa hangin, ay parang nangiti ni Nanay Ligaya sa inyo. Gusto niya na masaya kayo. Nagkatinginan ng mga bata. At sa pagkakataong ito, hindi lungkot ang nakita ko sa kanilang mga mata, kundi isang bahid ng pag-asa. Pagbalik namin sa loob ng mansyon, sumalubong sa amin ang isang kakaibang abala. May mga sasakyan sa driveway at may mga taong nagmamadaling naglalakad sa pasilyo. Nakita ko si Sir Bato na kausap ang kanyang personal assistant, si Gino. May kakaibang tensyon sa kanilang mga mukha. At doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa sala, sa isa sa mga eleganteng sofa. Matangkad, may perpektong tindig, at nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang makeup ay walang kapintasan, at may ngiti siya sa labi na tila laging handang lumaban, si Diwa de la Torre. Ngunit ang mga mata niya, sa kabila ng lahat ng perpekto sa kanya, may lamig sa kanyang mga mata. Isang lamig na tila nagtatago ng isang bagay na mas malalim. Nagkatinginan kami. Ngumiti siya sa akin. Isang matamis ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinabahan ako. Para akong nakakita ng isang magandang ibon na may matatalim na kuko. Lumapit siya sa amin. Tila sinasadya. Oh, ito pala ang mga cute na bata ni Bato. Hi girls! Bati niya. Ngunit ang tingin niya ay direkta sa akin. At ikaw naman siguro, ang bago nilang yaya. Tala, di ba? Tumango ako. Magandang hapon po, Miss De La Torre. Diwa na lang, sabi niya. At ang kanyang nangiti ay mas lumapad. Ang galing mo, Tala. Ilang buwan nang nagpapalit-palit ng yaya si Bato. I guess you just have the magic touch. Oh, baka naman. May iba ka lang talagang intensyon. Hindi ko nagustuhan ang tono niya. Ang mga salita niya ay tila matamis, ngunit ang kahulugan ay makamandag. Tila sinasadya niyang iparamdam sa akin na ako ay isang tagalabas, isang hindi nabibilang sa mansyon ng Hiraya. Nandito po ako para alagaan ang mga bata. Ma'am Diwa, sagot ko ng mahinahon, pilit na hindi ipinapakita ang aking pagkabahala. Iyon lang po ang trabaho ko. Tumawa siya ng bahagya. Sana nga, kasi ang pamilya ni Bato, lalo na ang mga bata, ay napaka-sensitive. Lalo na pagdating sa kapalit ni Ligaya. Mahirap kasing palitan ang isang babaeng tulad niya. May diin siya sa kapalit at ligaya, na tila sinasadya akong ipahiya. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ng mga bata sa aking mga kamay. Nakita kong nakasimangot si Amihan. Kahit sila, naramdaman ang tensyon. I have to go, girls. It was nice meeting you, Tala. Sana magtagal ka, sabi niya, at tumalikod na upang kausapin si Bato. Nag-iba ang pakiramdam ko. May bumabagabag sa akin. Ang tingin niya, ang kanyang mga salita. Mayroong mali. Hindi ito basta pagbisita ng isang business partner. Kinagabihan, habang inaayos ko ang mga gamit sa kusina, narinig ko ang mahihinang boses mula sa opisina ni Sir Bato. Hindi ko sinasadyang makinig, ngunit malakas ang boses ni Sir Bato at tila nakikipag-away siya sa kanyang sekretary. Gino, I don't care what Diwa wants. Hindi ito negosyo na basta-basta na lang papasukan na walang pangkonsulta sa akin. At ano ang ibig sabihin ng gusto niyang makasigurado sa katatagan ng aking pamilya? Anong pakialam niya sa mga anak ko? Sir, she said it's crucial for the investors.
She wants to present a stable image of your company, and that includes your personal life. She even suggested na may permanenteng babae sa tabi mo. Paliwanag ni Gino na may halong pag-aalala. Napatigil ako. Permanenteng babae. Ang paghiling na makasigurado sa katatagan ng kanyang pamilya. Hindi ito tungkol sa negosyo. May iba siyang balak. Ang mga salita ni Diwa kanina ay naglaro sa aking isip. Mahirap kasing palitan ang isang babaeng tulad niya. Nagdesisyon akong magtanong-tanong. Hindi ako tsismosa, ngunit kailangan kong malaman. Lumapit ako kay Manang Elsa habang naghahanda siya ng merienda sa kusina. Manang, may itatanong lang po ako. Ano yon, iha? Tanong niya habang naghihiwa ng prutas. Si Miss Diwa de la Torre po. Alam niyo po ba kung matagal na siyang kakilala ni Sir Bato? O ni Ma'am Ligaya? Natigilan si Manang Elsa. Ang kutsilyo sa kamay niya ay tila dahan-dahang bumagal. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Naku, iha. Simula niya na tila nag-aalangan. Matagal na rin iyon. Naging magkaibigan din naman sila ni Ma'am Ligaya noon. Pero, nung ikinasal si Sir Bato at Ma'am Ligaya, bigla na lang silang nawalan ng ugnayan. Hindi ko lang alam kung bakit. May mga chismis noon na may gusto raw si Diwa kay Sir Bato. Pero chismis lang yon, iha. Bumalik ang aking hinala. Ang mga mata ni Diwa, ang kanyang tono, ang kanyang kakaibang pagtatangka na makalapit sa pamilya ni Sir Bato, lahat ay tila nagkakaroon ng koneksyon. Hindi lang ito chismis. Ito ay isang anino mula sa nakaraan. Ang mansyon ng Hiraya na unti-unti kong binibigyan ng liwanag ay tila muling binabalot ng dilim. Kinabukasan, habang abala ako sa pagtuturo sa mga bata ng mga bagong kanta, bumukas ang pinto ng playroom. Pumasok si Diwa de la Torre at sa pagkakataong ito, kasama niya si Sir Bato. Ang mukha niya ay seryoso at ang mga mata niya ay nagtatago ng galit. Bato, kailangan nating pag-usapan ito. This is about your children and their future. Simula ni Diwa. Ngunit ang mga mata niya ay nakatutok sa akin. Masyado nang malapit ang babaeng ito sa mga bata. Hindi siya angkop. She's just an outsider, trying to take Ligaya's place. Sa tingin ko, sinasamantala lang niya ang kahinaan ng mga bata para makuha ang tiwala mo at ang posisyon ni Ligaya. Biglang bumaling si Bato sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding pagdududa at may bahid ng pagtataksil. Nagulat ang mga bata sa biglang pagtaas ng boses ni Diwa. Napakagatlabi ako. Alam kong ito na ang laban, hindi lang para sa mga banga, kundi para sa aking pangalan at para sa katotohanan. Ang mga salita ni Diwa ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isip, tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking kalooban. Sinasamantala lang niya ang kahinaan ng mga bata para makuha ang tiwala mo at ang posisyon ni Ligaya. May bahid ng galit at pagtataksil ang kanyang mga mata. Isang galit na hindi ko maintindihan. Tiningnan ko si Tala. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Walang bakas ng gulat o takot. Ngunit nakita ko ang paghigpit ng kanyang hawak sa mga bata. Bato, kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Hindi ito ang lugar. Maring sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Umalis na muna tayo rito, Miss de la Torre. Sagot ko. Pilit kong pinanatiling kalmado ang aking boses. Huminga ako ng malalim. Hinarap si Tala. Tala, dalhin mo muna ang mga bata sa itaas. Hindi nagsalita si Tala. Tumangulang siya at dahan-dahang inalalayan ang 4 na bata palabas ng playroom. Habang papalabas sila, narinig ko ang mahinang pag-iyak ni Sinag. Ang mga mata ni Amihan ay nakatutok kay Diwa, puno ng pagkamuhi. Ang mga bata na unti-unti nang nagbubukas ay muling naramdaman ang lamig at takot na sinubukan kong ibaon. Dinala ko si Diwa sa aking opisina. Ang pag-uusap namin ay umabot sa matinding pagtatalo.
Pinipilit niyang pababain ang tingin ko kay Tala. Sinasabi na hindi ito ang angkop na babae para sa aking mga anak at na hindi siya karapat-dapat sa anumang posisyon sa mansyon ng Hiraya. Napakabata niya ba to? Wala siyang background sa ganitong uri ng pamilya. Nakita ko ang records niya. Mga simpleng tao lang ang naging amo niya. Hindi siya sanay sa ganitong mundo. Baka naman ginagamit lang niya ang mga bata para mapalapit sa'yo. Matigas niyang sabi habang nakaupo sa harap ko. Kailangan mo ng isang babaeng kayang humawak sa pamilya mo at sa reputasyon mo. Isang babaeng karapat-dapat sa pangalan ng silangan. Ramdam ko ang init ng aking ulo. Hindi ako sanay na may nagdidikta sa akin pagdating sa pamilya ko. Ngunit ang mga salita niya ay tila nagtanim ng duda sa aking isip. May totoo ba sa sinasabi niya? Bakit ganoon na lang ang bilis ng pagbabago ng mga anak ko dahil kay Tala? Masyado ba akong nabulag sa kanilang pagiging tahimik? Diwa, alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko kailangan ng sino mang magsasabi sa akin kung paano patakbuhin ang buhay ko. Mariin kong sagot. Really ba to? Dahil sa nakikita ko, hindi mo nahawak ang kontrol. Ang mga anak mo, puro gulo. Ang mansyon mo, punong-puno ng alaala ng nakaraan. Hindi ka makamove on, kaya hindi ka rin makapag-isip ng malinaw. You need help, and I'm here to help you. Ang tingin niya sa akin ay puno ng pag-asa, ngunit sa aking mga mata, ito ay parang isang patibong. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, umalis si Diwa, ngunit ang bigat ng kanyang mga salita ay naiwan sa akin. Umupo ako sa aking mesa, nakatingin sa larawan ni Ligaya. Matagal ko nang hindi nararamdaman ang pagkalito na ito. Bakit ganoon na lang ang bilis ng pagbabago ng mga bata dahil kay Tala? Nakita ko ang saya sa kanilang mga mata. Nakita ko ang kapayapaan sa mansyon. Ngunit ang mga salita ni Diwa ay bumalik. Sinasamantala lang niya. Ligaya. Bulong ko sa larawan, puno ng pagdududa. Nasisira ba ako? Tama ba ang nakikita ko? O bulag lang ako sa totoo? Ang pakiramdam ng pagkakasala ay unti-unti nang bumabalik. Ang pag-iisip na maaring may pumasok sa aming buhay at sinasamantala ang sitwasyon namin ay nagbigay sa akin ng matinding pag-aalala. Hindi ko namalayan. Tumayo ako at naglakad patungo sa silid ni Ligaya. Matagal ko nang hindi ito binibisita. Nananatili itong sarado, puno ng kanyang mga alaala. Isang santuwaryo na tila bawal pasukin ng sinuman, maging ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sinalubong ako ng amoy ng kanyang paboritong pabango. Ang kanyang kama ay maayos pa rin. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay pa rin sa lugar. Ang kanyang vanity table ay puno ng make-up na tila ginamit lang niya kahapon. Ang lahat ay nakalatag pa rin. Isang testamento sa kanyang pagkatao, sa kanyang presensya. Umupo ako sa kanyang kama. Pinakiramdaman ang kanyang unan. May kirot na naman sa aking puso. Ang pakiramdam ng pagkawala, ng pangungulila, ay laging naroon. Ngunit ngayon, may halong pagkalito. Ano ang gagawin ko sa mansyon na ito? Ano ang gagawin ko sa mga anak ko? Paano kung tama si Diwa? Paano kung ang pagbabago na nakikita ko sa mga bata ay pansamantala lang? Paano kung sa huli, mas masaktan lang sila? Ang mga anak ko, sila na ngayon ang masaya kay Tala. Nakikita ko yon sa kanilang mga mata. Ngunit ang saya ba na yon ay isang pagtataksil sa alaala ng kanilang ina? Dapat ba akong maging masaya na masaya sila? O dapat akong maging alerto na baka may gustong pumalit sa posisyon ni Ligaya? Ang aking isip ay tila isang gulong na hindi matigil sa pag-ikot. Ang pagdududa at pagka-guilty ay naglalaban sa aking kalooban. Habang nakaupo ako roon, naaalala ko ang mga araw na kasama ko pa si Ligaya. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga halakhak, ang kanyang pagmamahal. Ito ang mga bagay na nagbibigay buhay sa akin. Ngunit ngayon, ang mga alaala na yon ay may bahid ng sakit. May kumatok sa pinto. Tumayo ako.
Mabilis na pinunasan ng luha sa aking mga mata. Pasok. Bumukas ang pinto at nakita ko si Tala. May hawak siyang isang maliit, lumang libro. Hindi siya nagsalita. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin, puno ng pag-unawa. Tila nababasa niya ang lahat ng nasa isip ko. Lumapit siya sa akin dahan-dahan. Ibinigay niya sa akin ang libro. "Sir ba to?" Malumanay niyang sabi. "Nahanap ko po ito sa lumang bookshelf ni Ma'am Ligaya. Feeling ko, kailangan niyong basahin ito." Tiningnan ko ang libro. Isang lumang diary. Ang cover nito ay may borda ng bulaklak at ang kulay ay tila kumupas na sa paglipas ng panahon. Ang mga pahina ay dilaw na. Dahan-dahan kong binuksan ang diary. Ang unang pahina ay may nakasulat sa magandang sulat kamay ni Ligaya. "Mahal kong diary, ngayong araw, nalaman ko ang balita. Ang doktor, sabi niya, kailangan kong maging malakas para sa pamilya ko, para kay Bato at sa aming mga anak. Pero paano ako magiging malakas kung ang bawat araw ay may kaakibat na pagsubok?" Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Isang sakit na matagal kong inakala na naibalik na ay muling sumambulat sa aking dibdib. Ano ito? Anong sinasabi ni Ligaya? Ang mga salita niya ay tila bumabaling sa akin, hindi bilang alaala, kundi bilang isang tinig na matagal nang nanahimik. Ang ganoong kaunting pagbabasa ay sapat na upang palitawin ang lahat ng katanungan sa aking isip. Matapos kong ibigay kay Sir Bato ang diary ni Ligaya, umakyat ako sa silid ng mga bata. Hindi ko sila kasama roon, ngunit naroon ako upang tiyakin na maayos-ayos silang natutulog. Alam kong marami akong nilabag na patakaran sa pag-abot ng diary, ngunit hindi ko kayang makita si Sir Bato na patuloy na nagdurusa sa pagka-guilty. Ang mga salita ni Diwa ay naglagay ng mas malalim na sugat sa kanyang puso at tanging ang katotohanan ang makakapagpagaling dito. Ngunit bago ko tuluyang ibigay ang diary, binasa ko ang ilang bahagi nito. Kailangan kong malaman kung ano ang laman yon. Ang bawat pahina ay tila isang bintana sa kaluluwa ni Ligaya. Hindi lang ito tungkol sa kanyang pagmamahal sa pamilya, kundi pati na rin sa kanyang mga pighati at takot. Nakita ko ang mga sulat tungkol sa aking matalik na kaibigan na naging kakompetensya na sa huli ay naging anino. Hindi binanggit ang pangalan, ngunit malinaw na si Diwa ang tinutukoy. May mga linyang nagpapahiwatig ng pagdududa ni Ligaya sa katapatan ni Diwa at kung paano sinusubukan nitong manipulahin ang mga sitwasyon sa kanyang paligid. At ang pinakanakakakilabot na natuklasan ko, ang mga entries tungkol sa kanyang mga lihim na pagbisita sa doktor. Ang mga salita niya ay punong-puno ng pag-aalala, pagtatago ng kanyang sakit kay Sir Bato dahil ayaw niyang mag-alala ito. "Kailangan kong maging matatag. Ayokong makita nilang mahina ako. Ayokong mag-alala si Bato. Sapat na ang iniisip niya sa negosyo." Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Si Sir Bato ay nagdurusa sa pagka-guilty sa loob ng 3 taon. Iniisip na nagkulang siya. Ngunit ang totoo, pilit itinatago ni Ligaya ang kanyang sariling pasanin. Ang kanilang pamilya ay puno ng mga lihim at hindi nasasabi na salita na naging dahilan ng kanilang pagkalito at sakit. Kinabukasan, habang nasa kusina ako, abala sa paghahanda ng merienda para sa mga bata, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga katulong ay nagbubulungan sa isang sulok at kapag lumapit ako, mabilis silang tatahimik at magpapanggap na abala. Alam kong may mali. At alam kong may kinalaman si Diwa de la Torre dito. Hindi nga ako nagkamali. 1 oras pa lang ang lumipas, dumating si Miss de la Torre, hindi inaanyayahan. Kasama niya ang 2 babae na mukhang kanyang mga empleyado at agad silang naglakad papasok sa mansyon na tila sila ang may-ari. Hindi niya ako pinansin. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa mga katulong.
Narinig ko ang kanyang malakas na boses na may halong pagmamataas. Kumusta na kayo mga kasama? Nabalitaan ko, may bagong yaya raw dito. Kaya ba ninyong pagkatiwalaan yan? Baka naman may iba lang siyang intensyon. Ang kanyang boses ay hindi sapat para hindi ko marinig. Dahil sa posisyon ni Sir Bato, marami ang gustong sumamantala. Kaya mag-ingat kayo ha? Baka sa huli, kayo rin ang madamay. Naramdaman ko ang init ng aking pisngi. Direkta ang atake niya sa akin. Sinusubukan niyang sirain ang reputasyon ko, gamitin ang pagiging outsider ko laban sa akin. Pinipilit kong hindi pansinin. Pinipilit kong manatiling kalmado. Nang araw ding iyon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, nakita kong lumapit si Sinag sa akin. Ang kanyang mga mata ay malungkot at tila nag-aalala. Ate Tala, bulong niya, masama po ba kami? Bakit po may mga taong nagsasabing masama ka po? Niyakap ko siya. Hindi Sinag, hindi kayo masama. At hindi rin ako masama. May mga taong may sariling pag-iisip. Hindi natin kailangan pakinggan yon. Ngunit ang mga salita niya ay nagtulak sa akin upang kumilos. Hindi ko pwedeng hayaan na sirain ni Diwa ang kapayapaan na unti-unti kong itinatayo sa mansyon na ito. Hindi ko pwedeng hayaan na makarinig ng masasamang salita ang mga bata. Kinabukasan, habang abala ang mga katulong sa paglilinis ng sala, nilapitan ko ang isa sa kanila na nagkalat ng tsismis, si Aling Rose, isang matandang katulong na matagal nang nagtatrabaho sa mansyon. Aling Rose, may gusto po akong linawin. Sabi ko ng mahinahon. Nagulat siya. Ano yun, Tala? Narinig ko po ang mga bulungan ninyo. Alam kong may kinalaman ito kay Miss Dela Torre at sa akin. Gusto ko lang pong malaman ninyo na nandito ako para sa mga bata. Hindi ako narito upang palitan si Ma'am Ligaya. At lalong hindi ako narito upang samantalahin si Sir Bato. Tiningnan niya ako, ang kanyang mukha ay may bakas ng pagkabigla at pagdududa. Hayaan ninyo po akong patunayan ang sarili ko. Hayaan ninyo po akong ipakita na ang intensyon ko ay puro. At sana, huwag ninyong hayaan na ang mga tsismis ang sumira sa katahimikan na unti-unti nating ibinabalik dito sa mansyon. Hindi siya sumagot, ngunit nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Tila may bahagi sa kanya ang naniwala, ngunit ang iba naman ay tila nanatili pa rin sa pagdududa. Sa hapon ding iyon, habang abala ako sa pagtuturo sa mga bata ng isang bagong kanta sa piano, biglang bumukas ang pinto. Si Sir Bato at Diwa de la Torre. Ang mukha ni Diwa ay puno ng pagmamalaki at ang mukha ni Sir Bato ay puno ng galit at pagdududa. Bato, kailangan nating pag-usapan ito, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa kapakanan ng mga anak mo. Masyado nang malapit ang babaeng ito sa mga bata. Hindi siya angkop. She's just an outsider, trying to take Ligaya's place. Sa tingin ko, sinasamantala lang niya ang kahinaan ng mga bata para makuha ang tiwala mo at ang posisyon ni Ligaya. Biglang bumaling si Sir Bato sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding pagdududa at may bahid ng pagtataksil. Nagulat ang mga bata sa biglang pagtaas ng boses ni Diwa. Sumiksik sila sa akin. Takot. Alam ko, ito na. Ang laban. Kailangan kong manindigan. Hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa mga bata at para sa katotohanan. Nanindigan ako sa gitna ng silid habang ang mga salita ni Diwa ay patuloy na bumabagabag sa katahimikan. Ang mga bata ay nakakapit sa aking mga braso. Ang kanilang maliliit na mukha ay puno ng takot at pagkalito. Tiningnan ko si Sir Bato. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bagyo, puno ng pagdududa, galit at isang bakas ng sakit na matagal nang naroon. Bato, nakikita mo naman, patuloy ni Diwa,
Ang kanyang boses ay may halong pagmamalasakit na peke. Niloloko lang niya kayo. Ang mga bata, ginagamit lang niya. Sa halip na sagutin si Diwa, tinitigan ko si Sir Bato. Sir Bato, malumanay kong sabi, ngunit buo ang aking loob. Kung naniniwala po kayo sa mga sinasabi ni Miss Dela Torre, karapatan niyo po iyon. Pero ang mga bata, hindi po sila laruan. At ang pagmamahal, hindi po ito isang laro. Nagulat si Sir Bato sa aking sagot. Inasahan niya siguro ang pagsigaw ko, ang pagdepensa sa sarili, o ang pagtalilis. Ngunit hindi ko ginawa ang alinman sa mga yon. Nanatili akong kalmado. Ate Tala, hindi totoo yan, di yan. Biglang sigaw ni Amihan na nakakapit sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay lumuluha at ang kanyang maliit na boses ay puno ng galit. Magsinungaling ka, Miss Dela Torre. Sigaw naman ni Luntian na humahawak sa aking damit. Niyakap ni Sinag ang aking hita, umiiyak. At si Alon, ang matigas na Alon, ay tumalikod kay Diwa at sumiksik sa akin. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking palda. Ang reaksyon ng mga bata ang nagpatahimik kay Diwa. Nagulat siya. Hindi niya inasahan ang pagtatanggol na yon mula sa mga batang pinipilit niyang pahirapan. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Si Sir Bato, na nakamasid sa eksena, ay tila nabigla. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa kanyang mga anak patungo kay Diwa at pagkatapos ay sa akin. Ang galit at pagdududa sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at isang bakas ng pag-unawa. Girls, anong sinasabi niyo? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila may panginginig. Si Ate Tala po, mabait siya. Hindi po siya masama. Sigaw ni Amihan habang umiiyak. Gusto lang po niya kaming alagaan. Hindi po siya tulad ng sinasabi ng masamang babaeng yan. Biglang bumalik ang mga alaala sa aking isip. Ang mga bulungan ng mga katulong, ang mga salita ni Diwa, at ang pagtatanggol ng aking mga anak. Ito ay isang ebidensya na hindi niya pwedeng basta baliwalain. Tiningnan ko si Sir Bato. Hindi po ako magpapaliwanag, sir. Ang mga kilos ko po ang magsasalita. At ang mga anak niyo po, sila ang saksi. Matagal akong tinitigan ni Sir Bato. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan, sa mga gulo na dinanas niya, sa mga panahong nag-iisa siya. At ngayon, nakikita niya ang kanyang mga anak na buong puso akong pinagtatanggol. Diwa, bigla niyang sabi, ang kanyang boses ay matigas. Ano ang gusto mong mangyari rito? Bakit ka gumagawa ng gulo? Bato, sinasabi ko lang ang totoo. Kailangan mong maging maingat. Ang babaeng yan. Tama na, Diwa. Malakas na sabi ni Sir Bato. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Diwa, puno ng galit. Umalis ka na. Ngayon na. Nagulat si Diwa. Hindi niya inasahan ang ganoong reaksyon mula kay Sir Bato. Ngunit sa huli, wala siyang nagawa. Matigas siyang tumalikod at lumabas ng playroom. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigo at galit. Pagkaalis niya, dahan-dahang lumuwag ang hawak ng mga bata sa akin. Niyakap ko silang lahat. Ang kanilang pag-iyak ay humina at unti-unti silang huminahon. Hinarap ako ni Sir Bato. Ang kanyang muka ay may bakas ng kahihiyan at pagkalito. I'm sorry. Hindi ko alam. Hindi ko dapat pinakinggan si Diwa. Sir Bato, sabi ko, hindi niyo po kailangan mag-explain. Naiintindihan ko po. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Hindi ito awkward na katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Ang mga bata ay nakatingin sa amin. Tila naghihintay ng kung anuman. Umupo si Sir Bato sa sahig, sa harap ng mga bata. Niyakap niya silang lahat. Pasensya na mga anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay may panginginig. Hindi naging mabuting ama si Daddy. Pasensya na sa lahat. Ang mga bata
na hindi sanay sa ganoong pagpapakita ng damdamin mula sa kanilang ama, ay nagulat. Niyakap din nila siya pabalik. Ang kanilang iyak ay naging hikbi. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Sir Bato. Ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. Tumingin siya sa akin. Tala, may gusto akong ibigay sa'yo. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina. At pagbalik niya, may hawak na siyang isang lumang diary. Ang diary ni Ligaya. Tala, alam kong binasa mo na ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay malungkot. At salamat. Salamat dahil hinayaan mo akong malaman ang totoo. Ibinigay niya sa akin ang diary. Basahin mo. Basahin natin. Together. Para malaman natin ang buong katotohanan. Para maintindihan natin kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Tinanggap ko ang diary. Ang kanyang mga kamay ay mainit. At naramdaman ko ang pagtitiwala sa kanyang mga mata. Hindi ito basta pagbibigay ng isang bagay. Ito ay pagbibigay ng tiwala, ng pag-asa. Umupo kaming dalawa sa sahig, sa gitna ng playroom, kasama ang mga bata na nakaupo sa paligid namin, tila naghihintay sa bawat salita. Binuksan ko ang diary ni Ligaya. Mahal kong diary. Simula ko, binabasa ang mga salita ni Ligaya. Ngayong araw, nalaman ko ang balita. Ang doktor, sabi niya, kailangan kong maging malakas para sa pamilya ko, para kay Bato, at sa aming mga anak. Pero paano ako magiging malakas kung ang bawat araw ay may kaakibat na pagsubok? Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ng mga bata sa akin. Si Sir Bato ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Tila tinatanggap ang sakit na matagal niyang tinataguan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Magkasama kaming haharap sa katotohanan. Magkasama kaming magpapagaling. Ang mga salita ni Ligaya na binasa ni Tala ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa aking dibdib. Ang bawat letra, bawat pangungusap ay nagdadala ng mas malalim na kirot sa aking puso. Umupo kami sa sahig ng playroom. Ang mga bata ay nakaupo sa paligid namin. Tahimik na nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tala. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat. Kailangan kong maging malakas. Ayokong makita nilang mahina ako. Ayokong mag-alala si Bato. Sapat na ang iniisip niya sa negosyo. Ang kamay ko ay nanginginig. Ang lahat ng pagka-guilty, ng pagsisisi, na matagal kong binitbit ay tila isang malaking pader na gumuho. Hindi ako nagkulang. Hindi ko siya pinabayaan. Itinago niya lang ang lahat. Itinago niya ang kanyang sakit. Patuloy si Tala sa pagbabasa. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng mas maraming detalye tungkol sa kondisyon ni Ligaya. Ang kanyang mga lihim na appointment sa doktor, ang kanyang mga takot, ang kanyang pakikipaglaban. Nalaman kong nagkaroon siya ng isang bihirang sakit sa puso. Isang kondisyon na dahan-dahang kumukuha sa kanyang buhay, ngunit pilit niyang itinago sa amin. Alam kong mahirap para kay Bato na tanggapin ito. Binasa ni Tala. Ang kanyang boses ay tila may panginginig. Pero ayokong maging pasanin ako sa kanya. Gusto kong maalala niya ako bilang isang masayang asawa at ina. Ayokong maramdaman niya ang sakit ng pagkawala ko. Gusto kong maging handa siya. At ang mga bata, sa buhay na wala ako. Umiiyak ako. Ang mga luha ay umaagos sa aking pisngi. Hindi ko na pinipigilan. Hindi lang ito lungkot, kundi isang masakit na paglaya. Malayang-malaya ako mula sa pagka-guilty na matagal nang gumagapos sa akin. Iniisip kong nagkulang ako, na kung naging mas mapagmasid ako, baka nailigtas ko siya. Ngunit ang totoo, pinrotektahan niya ako. Ginawa niya ang lahat para hindi ako masaktan. Pinikit ko ang aking mga mata, hinayaan ang sakit at ang paglaya na kumalat sa aking buong katawan. Naramdaman ko ang malambing na hawak ni Tala sa aking kamay. Hindi niya ako kinausap. Hinayaan niya lang akong maramdaman ang lahat ng emosyon.
Ang presensya niya ay sapat na. Narinig ko ang mahihinang hikbi ng mga bata. Niyakap ni amihan si Luntian habang si Sinag ay nakayakap kay Alon. Ang kanilang mga mukha ay basa ng luha, ngunit hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng pag-unawa. Naintindihan nila kung bakit nawala ang kanilang nanay. Naintindihan nila na hindi sila pinabayaan kundi mahal na mahal sila. Pagkatapos ng ilang pahina, may nakita si Tala na isang kakaibang entry. Ito ay tungkol kay Diwa. Alam kong may pagtingin si Diwa kay Bato. Matagal na. Alam ko na may balak siyang sirain kami. Sinubukan niyang manipulahin ang ilang sitwasyon sa trabaho ni Bato. Sinubukan niyang magtanim ng duda sa aking isip, pero hindi ako nagpatalo. Ipinaglaban ko si Bato. Ipinaglaban ko ang pamilya ko. Sumikip ang aking dibdib. Ang lahat ng hinala ko, ang lahat ng bulungan, ay nagkatotoo. Si Diwa, ang babaeng yon, hindi lang siya isang kaswal na kaibigan. Hindi lang siya isang karibal sa negosyo. Siya ang anino na matagal nang gumagapang sa aming buhay. Napalingon ako kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin din sa akin, puno ng pag-unawa at galit. Nagulat ako kung paano niya naintindihan ang lahat, kahit hindi pa niya kakilala si Ligaya. Si Ma'am Ligaya, mahina niyang sabi, ginawa niya ang lahat para sa inyo at para sa iyo, Sir Bato. Hindi kanya pinabayaan. Minahal kanya hanggang sa huling sandali. Ang kanyang mga salita ay tila bumukal mula sa aking sariling kaluluwa. Ang pakiramdam ng bigat na matagal kong pasan ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaan na dulot ng pagtanggap. Tala, mahina kong sabi, ang aking boses ay nanginginig pa rin. Salamat. Salamat dahil nahanap mo ito. Kung wala ka, hindi ko alam kung kailan ko pa malalaman ang totoo. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng kanyang sariling sakit, ngunit puno ng pag-unawa. Sir Bato, sabi niya, alam ko ang pakiramdam ng pagdududa. Alam ko ang pakiramdam ng pagkabigo, ng pagkawala. Naranasan ko rin ang masaktan, ang mapagbintangan sa kasalanang hindi ko ginawa. Tiningnan ko siya, nagulat. Hindi ko pa siya nakikita na nagkukwento tungkol sa kanyang sarili. Bago po ako mapunta rito, patuloy niya, ang kanyang boses ay tila may pait. Nagtrabaho po ako bilang yaya sa isang prominenteng pamilya. Akala ko, makakahanap ako ng kapayapaan. Pero napagbintangan po ako na nagnakaw ng alahas. Hindi ko po ginawa, pero wala akong nagawa. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng pangalan. Naging malalim po ang sugat sa akin. Kaya naintindihan ko po kayo. Naintindihan ko po ang mga bata. Ang sakit. Laging nandyan. Pero hindi ito ang katapusan. Ang kanyang mga salita ay tila isang balbasarong nagbibigay lakas. Naintindihan niya ako. Higit pa sa isang yaya, higit pa sa isang estranghero, naintindihan niya ang sakit na matagal kong inilihim. Sa mga sandaling iyon, hindi na lang siya talaliwanag, ang yaya. Siya ay tala. Ang liwanag na unti-unting nagbubukas ng aking mga mata. Nagkatinginan kami. Ang aming mga mata ay nagsalita ng libu-libong salita. Pag-unawa, pagkakaibigan, at isang kakaibang init na dahan-dahang gumagapang sa aming mga puso. Ang mga bata, na tila naintindihan ang koneksyon na nabuo sa pagitan namin, ay tahimik na nakamasid. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. May narinig kaming malakas na katok sa pinto. Si Gino, ang aking personal assistant, ay nagmamadaling pumasok. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Sir Bato, may masamang balita po. Nanginginig ang boses niya. Si Miss Diwa de la Torre. Nagpa-press conference po. Inakusahan niya po kayo ng financial fraud. May mga pekeng ebidensya raw po siya na magpapatunay na kayo ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari sa merger. Gusto niyang sirain ang reputasyon niyo, sir. Napatayo ako. Ang lahat ng kapayapaan na naramdaman ko ay biglang napalitan ng galit.
Ang mga lihim ni Ligaya ay nabunyag. Ang katotohanan ay lumabas. Ngunit si Diwa, hindi pa siya tapos. Ang kanyang lason ay mas malalim. Tiningnan ko si Tala. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pagpapasiya. Alam kong ito na ang laban. Ang laban para sa aking pangalan, para sa aking pamilya, at para sa katotohanan. Hindi ko akalaing muling babalot ang dilim sa mansyon ng Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dulot ng kalungkutan, kundi ng galit at kasakiman. Ang balita mula kay Gino ay tila isang malamig na hampas sa aking mukha. Si Diwa de la Torre ay naglunsad ng kanyang atake gamit ang media upang sirain si Sir Bato. Sir Bato, ano po ang gagawin natin? Tanong ni Gino, na tila nawawala ng pag-asa. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Sir Bato. Hindi na ito ang mukha ng isang lalaking nababalot ng lungkot, kundi ng isang leon na handang lumaban. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ngunit sa kabila ng galit, may nakita akong pag-aalala para sa kanyang mga anak. Kailangan nating lumaban, matigas niyang sabi. Hindi ko hahayaang sirain ni Diwa ang lahat ng pinaghirapan ko at lalo na ang reputasyon ng pamilya ko. Pero sir, napakalakas po ni Diwa. May hawak po siyang mga matutunog na media outlet. Kung ano-ano na po ang sinasabi niya sa TV at radyo. Dugtong ni Gino, lumapit ako kay Sir Bato. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang braso. Sir Bato, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami. Kayo at ang mga bata. Kayo ang pamilya ko ngayon. Aalalayan ko po kayo. Nagulat siya sa aking ginawa. Ngunit nakita ko ang bahagyang paglambot sa kanyang mga mata. Tumango siya. Mula noon, naging kampo ang mansyon ng Hiraya. Ang dating tahimik na opisina ni Sir Bato ay naging sentro ng aming operasyon. Si Gino, na laging nakasunod sa kanya, ay abala sa paghahanap ng mga dokumento at pag-contact sa mga abogado. Kami naman, kasama ang mga bata, ay gumagawa ng aming bahagi. Ang mga quadruplets na naramdaman ang tensyon ay hindi na gaanong nagpapapansin. Sa halip lumalapit sila sa akin at nagtatanong kung paano sila makakatulong. Ate Tala, may magagawa po ba kami? Tanong ni Amihan na laging seryoso. Opo, Ate Tala. Gusto po naming tulungan si Daddy. Sabat ni Luntian. Ngumiti ako sa kanila. Oo, malaki ang maitutulong ninyo. Kailangan nating maging matatalino at mapagmasid. Nagsimula kaming maghanap. Sinimulan namin sa mga lumang gamit ni Ligaya dahil sa diary, alam kong may alam siya kay Diwa. Inutusan ko ang mga bata na maghanap ng anumang kakaiba sa mga lumang kahon, mga album o anumang bagay na konektado kay Ligaya. Isang gabi, habang abala kami sa paghahanap, nakita kong hawak ni Sinag ang isang lumang shoebox. Mukha itong simpleng kahon na puno ng mga lumang sulat at litrato. Ate Tala, ano po ito? Tanong niya. Habang hawak ang isang nakasil na sobre, kinuha ko ang sobre. May nakasulat na pangalan ni Ligaya at sa ibaba ang pangalan ni Diwa de la Torre at may petsa. Matagal na bago pa man mawala si Ligaya. Ito ang hinahanap natin. Bulong ko. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang lumang sulat at isang cassette up. Sige Sinag, ang galing mo. Masayang sabi ni Luntian. Nahanap natin. Sigaw ni Alon. Niyakap ko si Sinag. Ang galing mo, Sinag. Napakalaking tulong mo sa atin. Pinatugtog namin ang cassette tape sa isang lumang player na nahanap ni Manang Elsa. Ang tunog ay may kalumaan, ngunit malinaw pa rin. Ang boses ni Ligaya. Diwa, alam kong nagtatampo ka sa akin. Alam kong may gusto ka kay Bato. Pero kaibigan ko siya. At mahal na mahal ko siya. Hindi ko hahayaang sirain mo kami. Huwag mong sirain ang pamilya namin. Alam kong may masamang balak ka sa aming negosyo. Pakiusap, Diwa. Tigilan mo na. Ayokong makarating ito kay Bato.
Ang boses ni Ligaya ay puno ng pagmamakaawa, ngunit may bahid ng pagbabanta. Nagkatinginan kaming lahat. Ang mga bata ay tahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla. Si Sir Bato ay nakasandal sa dingding. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ito ang ebidensya, mariin kong sabi. Ito ang magpapatunay na matagal nang may balak si Diwa sa inyo, Sir Bato. Ito ang magpapatunay na ang lahat ng sinasabi niya ngayon ay pawang kasinungalingan. Sinimulan naming tipunin ang lahat ng ebidensya. Ang diary ni Ligaya, ang lumang sulat ni Diwa, ang cassette tape, at ang ilang mga financial documents na nagpapakita ng mga transaksyon ni Diwa na tila may lihim na balak. Naramdaman ko ang pagkakaisa sa aming lahat. Ang mansyon ng Hiraya ay hindi na isang bahay ng lungkot, kundi isang kuta na handang lumaban. Naging abala kami sa loob ng 2 araw. Halos walang tulog. Kahit ang mga bata ay nagboluntaryo na manatiling gising, naghahanda ng kape at merienda. Ang kanilang pagmamahal sa kanilang ama at ang kanilang pagtitiwala sa akin ang nagbigay sa akin ng lakas. Nang matipon na namin ang lahat ng ebidensya, tumawag kami ng press conference, hindi sa aming tanggapan, kundi sa isang lugar na mas neutral upang ipakita na wala kaming tinatago. Ang bawat camera, bawat reporter ay naroon, naghihintay ng aming panig. Nakita kong naglalakad si Sir Bato patungo sa podium. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa tabi niya, si Gino. At sa likuran ako, kasama ang mga bata. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ngumiti ako, isang ngangiting nagbibigay lakas. Tumango siya. Humarap si Sir Bato sa mga kamera. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Magandang araw po sa inyong lahat. Simula niya. Nandito po ako ngayon upang linawin ang lahat ng akusasyon laban sa akin at sa aking pamilya, lalo na ang mga binitawan ni Miss Diwa de la Torre. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya. Ang diary ni Ligaya, ang lumang sulat, ang cassette tape. Ang bawat salita ay may dalang bigat at ang bawat ebidensya ay nagpatunay sa kanyang pagiging inosente. Ang mga reporters ay nagulat. Ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. At hindi lang po iyon. Patuloy ni Sir Bato, ang kanyang boses ay tila may panginginig, ngunit puno ng damdamin. Sa loob po ng 3 taon, nabalot po ang mansyon ng Hiraya sa kalungkutan. Nawala po ang aking asawa, si Ligaya. At nagkaroon po ako ng matinding pagka-guilty sa kanyang pagkawala. Ngunit salamat po sa isang tao, sa aming yaya. Si Tala Liwanag, siya po ang nagbigay liwanag sa aming pamilya. Siya po ang tumulong sa akin at sa aking mga anak upang muling makabangon. Siya po ang nagpakita sa akin na ang pag-ibig ay hindi lang basta pagmamahal, kundi pagtanggap sa nakaraan at pagbuo ng isang bagong kinabukasan. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na babanggitin niya ako. Ang aking puso ay bumilis. Ang mga reporters ay bumaling sa akin at ang mga kamera ay nakatutok sa akin. Niyakap ko ang mga bata na tila binibigyan ko sila ng lakas, ngunit sila ang nagbigay ng lakas sa akin. Tumingin sa akin si Sir Bato, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, pagmamahal at pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang laban para sa kanilang pamilya at ang laban para sa aming pag-ibig ay nagsisimula pa lang. Ang press conference ay naging malaking tagumpay. Ang mga ebidensya na inilatag ni Sir Bato ay hindi matatawaran. Sa loob ng ilang araw, ang pangalan ni Diwa de la Torre ay naging headline sa lahat ng balita, ngunit hindi sa paraang gusto niya. Siya ay inakusahan ng pandaraya at pagnanakaw. Ang kanyang mga kumpanya ay unti-unting bumabagsak at ang kanyang reputasyon ay nawasak. Hindi na siya makakabangon. Ang mansyon ng Hiraya na dating puno ng tensyon at lungkot ay unti-unti nang bumabalik sa normal. O mas tama, nagiging mas maganda pa sa dati.
Ang mga tawanan ng mga bata ay mas malakas na ngayon. Hindi na sila nagtatago sa likod ng kapilyuhan. Sa halip, lumalapit sila sa akin, nagkukwento ng kanilang mga pangarap at nagtatanong tungkol sa kanilang kinabukasan. Si Sir Bato, na dating abala sa kanyang trabaho, ay naglalaan na ngayon ng mas maraming oras sa kanyang mga anak. Nakikita ko siyang nagbabasa ng kwento sa kanila bago matulog, naglalaro ng board games, at kung minsan ay nagluluto pa nga ng almusal. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng lungkot, ay puno na ngayon ng pagmamahal at pag-asa. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal sa kusina, narinig ko ang tawanan mula sa hardin. Sumilip ako. Nakita ko si Sir Bato at ang mga bata. Nagsasayawan sila at si Sir Bato ang nangunguna. Ang kanyang mga galaw ay medyo awkward, ngunit puno ng saya. Ang mga bata ay tuwang-tuwa at ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa sikat ng araw. Ate Tala, halika. Sayaw tayo. Sigaw ni Luntian. Ngumiti ako at lumabas. Sumali sa kanila. Ang mansyon ng Hiraya ay hindi na lang basta bahay. Ito ay isang tahanan. Isang tahanan na puno ng pagmamahal, ng pag-asa, at ng mga tawanan. Naging malapit kami ni Sir Bato. Hindi na lang siya ang aking amo at hindi na lang ako ang yaya. Kami ay naging magkaibigan, mga kasama sa buhay. Nagkukwento kami tungkol sa aming mga pangarap, sa aming mga takot, at sa aming mga nakaraan. Nalaman ko ang mas malalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Isang lalaking matapang, matalino, ngunit sensitibo at mapagmahal. Isang gabi, pagkatapos matulog ang mga bata, umupo kami sa balcony, tinitingnan ang mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aming puso ay mainit. Tala. Simula niya ang kanyang boses ay malumanay. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming lahat. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aming buhay. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi masamang magmahal muli, na hindi masamang maging masaya. Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay bumilis. Sir Bato, hindi po ako ang gumawa ng lahat. Nasa inyo po ang lakas. Nasa inyo po ang pagmamahal. Kailangan nyo lang pong hanapin. Pero ikaw ang nagturo sa akin kung paano hanapin, sabi niya, at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa akin, at naramdaman ko ang kuryente na gumapang sa aking balat. Nagkatinginan kami. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamahal, isang pagmamahal na matagal nang nawala, at ngayon ay muling nabuhay. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Tala, sabi niya muli. Ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto kong sabihin sa'yo, mahal kita. Hindi ako nagsalita. Ang mga salita niya ay tila musika sa aking mga tainga. Ang lahat ng sakit, ng pighati, ng nakaraan ay unti-unting nawala. Napalitan ng pag-ibig. Mahal din kita, Bato. Bulong ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga braso ay tila isang kuta na nagpoprotekta sa akin. Ang kanyang halik ay malambing, puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa mga sandaling iyon, alam kong ito na ang aming bagong simula. Kinabukasan, habang naghahanda kami ng tanghalian, lumapit sa akin ang mga bata. Hawak nila ang isang malaking handmade card. Ate Tala, sigaw ni Amihan. Ginawa po namin ito para sa'yo. Binuksan ko ang card. Sa loob ay may mga guhit ng mga bulaklak, ng mga bituin, at ng mga puso. At may nakasulat na, Salamat Nanay Tala, mahal ka po namin. Niyakap ko silang lahat. Ang aking mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ang pagtanggap ng mga batang ito sa akin bilang kanilang nanay. Nakita ko si Bato na nakatayo sa pintuan, nakangiti. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Lumapit siya sa amin at niyakap kaming lahat. Isang malaking yakap ng pamilya. Tala, sabi ni Bato, habang nakaluhod sa harap ko. Sa gitna ng lahat ng bata, kinapa niya ang kanyang bulsa at kinuha ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang singsing na may nagniningning na brilyante. Talaliwanag, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto kong maging asawa ka. Gusto kong maging nanay ng aming mga anak. Gusto kong maging liwanag ng aming pamilya habang buhay. Will you marry me? Ang mga bata ay sumigaw. Say yes, Ate Tala. Say yes. Ang aking puso ay tumalon sa saya. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Opo, Bato. Yes. Yes, I will marry you. Niyakap niya ako ng mahigpit at ang mga bata ay sumigaw sa tuwa. Sa mga sandaling iyon, alam kong ito na ang simula ng aming bagong pamilya. Isang pamilya na puno ng pagmamahal, ng pag-asa at ng mga pangarap na natupad. Ang mansyon ng Hiraya ay nagbago. Hindi lang sa panlabas, kundi pati na rin sa loob. Ang dating malamig at tahimik na bahay ay ngayon ay puno ng pagmamahal at tawanan. Ang bawat sulok ay tila may kwento ng pag-asa. Ang mga dingding na dating nagtatago ng pighati ay ngayon ay sumasalamin sa kaligayahan. Dumating ang araw ng kasal. Hindi kami nagagranding kasal na puno ng mga bisita. Sa halip, isang intimate ceremony lang ang ginanap sa malawak na hardin ng mansyon. Sa ilalim ng malaking mangga, kung saan dating naglalaro ang mga bata, kasama si Ligaya. Ito ang aming bagong simula. Isang pagpapatunay na ang buhay ay patuloy na umiikot at may mga bagong pangarap na maaaring matupad. Nagbihis ako ng simpleng puting bestida na dinisenyo ni Manang Elsa at ng kanyang mga kaibigan. Hindi ito mamahalin, ngunit puno ng pagmamahal. Ang aking buhok ay nakapusod at ang aking makeup ay simple lang. Ang pinakamagandang palamuti ko ay ang ngiti sa aking mga labi. Ang mga quadruplets, amihan, luntian, sinag, at alon. Sila ang aming flower girls. Nakasuot sila ng mga puting bestida at ang kanilang mga buhok ay may nakakabit na bulaklak na korona na gawa ko. Ang kanilang mga muka ay puno ng saya at ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Hindi na sila ang mga batang puno ng galit at lungkot. Sila ay mga batang puno ng pag-asa. Nang magsimula ang musika, dahan-dahan kaming naglakad patungo sa altar. Si Sir Bato, nakatayo roon, nakasuot ng isang formal na puting suit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Sa kanyang tabi, si Gino, ang kanyang best man. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamahal at paghanga. Habang naglalakad ako, nakita ko ang lahat ng mahahalagang tao sa aming buhay. Si Manang Elsa, na umiiyak sa gilid. Ang mga katulong na nakangiti. At ang ilang mga kaibigan ni Bato na naroon upang saksihan ang aming pag-iisa. Nang makarating ako sa harap ni Bato, hinawakan niya ang aking kamay. Napakaganda mo tala. Bulong niya. Nagsimula ang seremonya. Ang aming mga pangako ay hindi lang basta salita. Ito ay ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa na nagkakaisa. Ipinangako namin ang pagmamahal, ang katapatan, at ang pagiging magkasama sa hirap at ginhawa. Ipinangako namin na bubuuin namin ang isang pamilya na puno ng pag-asa at hindi nahahayaang may makasira pa rito. Nang magpalitan kami ng singsing, naramdaman ko ang init ng kanyang mga daliri. Ang singsing sa aking daliri ay hindi lang simbolo ng pag-ibig, kundi simbolo ng pag-asa, ng paghilom, at ng isang bagong simula. You may now kiss the bride, sabi ng pari. Niyakap ako ni Bato ng mahigpit at hinalikan ako. Ang kanyang halik ay malalim, puno ng pagmamahal, ng pasasalamat, at ng lahat ng emosyon na matagal niyang itinago. Ang mga tao ay pumalakpak,
at ang mga bata ay sumigaw sa tuwa. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng reception sa hardin. Ang mansyon ng Hiraya ay puno ng ilaw, ng musika, at ng mga tawanan. Ang mga bata ay nagtatakbo, naglalaro, at ang kanilang mga mukha ay puno ng saya. Umupo kami ni Bato sa isang sulok, tinitingnan ang aming pamilya. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito, Tala. Sabi niya, habang hawak ang aking kamay. Akala ko, habang buhay na lang akong mag-iisa. Pero ikaw ang nagturo sa akin na hindi masamang magmahal muli, na hindi masamang maging masaya. Bato, hindi mo kailangan mag-isa, sabi ko. Nandito kami. Nandito ako. At nandito ang mga anak mo. Hindi ka na mag-iisa. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat, Tala. Salamat sa lahat. Kinagabihan, pagkatapos matulog ang mga bata, umakyat kami sa aming kwarto. Hindi ito ang kwarto ni Ligaya. Ito ang aming bagong kwarto. Isang kwarto na puno ng pag-asa. Tumayo kami sa balcony, nakatanaw sa buwan at sa mga bituin. Ang mansyon ng Hiraya ay tahimik na ngayon, ngunit hindi na ito ang dating lamig. Ito ay isang katahimikan na puno ng kapayapaan. Niyakap ako ni Bato mula sa likuran. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa aking baywang. Salamat, Tala. Sa'yo ko natagpuan ang tunay kong tahanan. Ngumiti ako. Ang aking puso ay puno ng kaligayahan. Sa'yo rin, Bato. Sa'yo rin. Hinalikan niya ang aking noo. Ang kanyang halik ay malambing, puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, alam kong ito na ang aming happy ending. Hindi ito ang katapusan ng aming kwento, kundi ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng pagmamahal, ng pag-asa, at ng mga pangarap na natupad. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagtanggap ng nakaraan, pagpapatawad sa sarili, at pagbuo ng bagong kinabukasan na puno ng pag-asa. Ipinapakita rin nito na kahit gaano kahirap ang mga pagsubok sa buhay, sa huli, ang pagmamahal ng pamilya ang siyang magiging sandalan at liwanag natin upang muling makabangon. Ang bawat isa sa atin ay may mga sugat na dapat hilumin, ngunit hindi natin kailangang gawin ito ng mag-isa. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-unawa, maaaring muling bumangon ang isang pamilya at matagpuan ang tunay na saysay ng buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa muli ninyong pagsama sa amin sa isa na namang makabagbag damdaming paglalakbay ng puso. Sana ay naantig at napasaya kayo ng kwento ni Bato at Tala at ng mga munting prinsesa ng mansyon ng Hiraya. Anong aral ang nakuha ninyo mula sa kwentong ito? May nais ba kayong ibahaging karanasan na may koneksyon sa paghilom at paghahanap ng pag-ibig pagkatapos ng pighati? Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. I-comment nyo lang po sa ibaba. At anong klaseng kwento naman kaya ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod naming episode? Love triangle? Forbidden love? O baka naman isang kwentong puno ng hiwaga at pagsubok? Ibahagi ninyo lang ang inyong mga ideya. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.